Maligayang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang programang Expose the Truth upang magbahagi ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang isa sa nagustuhan ko sa pakikinig sa mga pangangaral ng kapatid na Eli, yung biglang tinatanong siya, talagang humahanga ako dahil agad-agad siyang may sagot. Mahirap yon mga kaibigan, na kapag tinanong ka ng biglaan, agad-agad kang makasagot. Bihirang tao yung mga ganun, mga kaibigan. Unless na talagang napag-aralan niya maigi at alam niya talaga yung katanungan. Katulad lamang po itong gusto kong i-share sa inyo na video, mga kapatid. Panoorin natin kung ano po yung katanungan ng mga bisita sa ating kapatid na Eli. Paano niyo po maipapaliwanag ang kabaitan ng Diyos sa isang taong biktima ng karahasan? Alam mo kapatid, maraming anak ng Diyos na naging biktima ng karahasan eh. Si Kristo lang biktima ng karahasan, di ba? Si Abel, biktima ng karahasan, pinatay siya ni Cain, pinalos siya sa ulo. Oh. Si Esteban, binato hanggang mamatay, si Evangelista Esteban. Si San Juan Bautista, pinutulan ng ulo. Di ba yun ay mga biktima ng karahasan? Ngayon, ang tanong mo, paano ko ipaliliwanag ang kabaitan ng Diyos sa mga biktima ng karahasan? Alam mo, ang kabaitan ng Diyos, hindi naman dito sa buhay na ito lang eh. Di ba? Ito, halimbawa, nabuhay ka ng 50 taon sa mundo. Nakaranas ka ng kabaitan ng Diyos, hindi masyadong marami dahil inapi ka ng mga kapwa mo tao rito sa mundo. Mabubuhay ka naman forever sa paraiso. Hindi ka agrabyado dahil napakaliit nitong buhay dito para ikumpara mo dun sa everlasting life na sinabi ng Biblia, wherein you will enjoy forever the goodness of the Creator. Di ba? Okay ba yun, mga kapatid? Kaya kahit na dinahas ka rito, ginahasa ka, pinatay ka pa, huwag kang mag-alala, basta't ikaw lang gumagawa ng mabuti at naglilingkod ka sa Diyos. Patayin ka man ng mga tao, pagdating naman sa kabilang buhay, nandun lahat, mai-enjoy mo ang kabaitan ng Diyos. Pakinggan mo nangyari dun sa pulubi na si Lazaro. Ganito ating mababasa. Sa Lucas, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ayun, ang maliwanag na nangyari doon sa dalawang tao. Yung isa api-apihan sa lupa, yung isa naman mayaman. Nung dumating sa buhay na wala hanggan yung mayaman pinahihirapan, si Lazaro naman inaaliw. Ayun, kaya walang agrabyado ron, kapatid. Okay po? Okay na? Thank you po. Salamat. Maraming salamat. Ang katunayan, mga kaibigan at mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga kapighatian sa panahon ngayon kumpara sa mga unang napighati dahil sa salita ng Diyos. Kasi ang sumunod po sa Diyos ay talagang ganun po yung parang kapalaran niya Kasi sabi ni Kristo dito po sa libro ng Juan,
Kapitulo 15 sa versikulo 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuotan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko, sabi ni Kristo, sa sanglibutan. Kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alam nyo mga kaibigan, yung hirap po ni Kristo, hindi tayo pwedeng ihambing o hindi natin pwedeng ihambing yung ating mga problema, karanasan sa pananampalataya sa panahon ngayon. Yung maglakad ka lang ng napakalayong milya na lakarin para mag-share ng salita ng Diyos. Hindi nga natin nagagawa yun kasi ngayon, yung mga pastor, yung mga ngayon sitting pretty sila mga kaibigan, may sari-sariling sakay. Kaya yung hirap na dinadanas ng mga Kristiyano ngayon, pagtiisan nyo lang mga kababayan at mga kapatid, may awang Diyos. May awang Diyos. O heto pa mga kaibigan, panuorin pa natin ito. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, sa tulong ng Diyos ay sumasa inyong mga tahanan ang palatuntunan ang dating daan. At kami po'y muling malugod na nag-aanyaya sa inyong lahat, mga minamahal na kababayan, dito sa susunod na oras ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa paggamit natin sa Airlanes bilang patutuo na tayo'y naririto sa panahong sinasabi sa Biblia nang minsang banggitin sa hula ni Propeta Daniel ang ganito aking pong babasahin at inyong pakinggan. Dito sa 12 at 9:4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Tayo po ay nabubuhay sa kasalukuyan ng hulang ito na ipinagpaunan ng Diyos kay Propeta Daniel. Ang wika ng Diyos kay Daniel, tatakan mo ang salita, sarhan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Ano po ang magaganap sa panahon ng kawakasan? Marami ang wika ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Kaya nga ngayon, nagagamit natin ang Airlanes, ang radyo, ang telebisyon, pati ang print media para ang salita ng Diyos ay makatakbo, kagaya ng pagtakbo ng maraming mga bagay na hindi naman salita ng Diyos. Alam nyo ngayon, panahon ng takbuhan hindi na ngayon lakaran. Panahon ng takbuhan ngayon, mga kapatid na minamahal at mga kababayan, ngayon nagdudumali ang kasamaan. Nagdudumali ang negosyo, ang business. Kaya meron tayo ngayon mga easy call, meron tayo ngayon mga pocket bell, meron tayo ngayon mga instant means of communication para sa negosyo. Ginagamit yan para sa negosyo, kailangan ng mabilis na komunikasyon sa negosyo. Para umunlad ang bangko mo, kailangan may computer ka ngayon na magdideposito ka sa Luzon, pipindutin lang sa computer, yung dineposito mo agad nang nalipat sa Bisaya. Nakaka-withdraw na agad dun sa Bisaya. Kaya napakabilis ngayon ng takbo ng pamumuhay ng tao sa napakaraming mga paraan. Mabilis ang paglaganap ng kasamaan, mabilis ang paglaganap ng balita, mabilis ang lahat ng bagay ngayon inilalarawan sa pagtakbo ng Biblia. Sabi ng Diyos kay Daniel, maraming tatakbo ng parot parito. Ang kaalaman ay lalago. At hindi nararapat maiwan ang salita ng Diyos. Dapat ding tumakbo ng mabilis ang salita ng Diyos. Ngayon, ginagamit natin ang Airlanes para makarating sa inyo, sa lalong maraming kababayang Pilipino, ang salita ng Diyos. Hindi basta takbo.
tumatakbo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng telebisyon 186,000 miles per second. Yun ang speed of light. Yun ang takbo ng liwanag. Ganon ang salita ng Diyos na nararapat makarating sa lalong maraming tao sa ating panahon. Ngayong hapon, mga kababayan, sa pamamagitan ng Airlanes, inihahatid namin sa inyo ang karugtong ng ating pinag-aralan nung nakaraang pagtatanghal. Noong nakaraan, atin pong pinag-aralan yung pananalangin, ito'y utos ng Diyos. Ngayon, nakita natin sa Biblia na yung palang pananalangin, paghingi sa Diyos o pagdaing sa Diyos, kalakip ang pagpapasalamat. Babasahin ko sa isang talata ng Filipos, ganito ang pagtuturo ng apostol na si Pablo. Pakinggan nyo, mga minamahal na kapatid. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ito po'y Filipos 4:6. Kan sabi ni San Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ano po ang kahulugan ng panalangin sa Biblia? Huwag kayo ikang mababalisa sa alinmang mga bagay. Marami hong kabalisahan ng tao. Minsan, pag may karamdaman ka, nababalisa ka. Minsan, pag wala kang trabaho, nababalisa ka. Kung walang pagmatrikula anak mo, nababalisa ka. Maraming ikinababalisa ang tao sa mundo. Pero ang wika ng banal na kasulatan, huwag. Bawal yung nababalisa ang Kristiyano. Tandaan nyo, bawal yun. Huwag. Kung huwag, ibig sabihin, may paraan para huwag kang mabalisa. May paraan para maalis ang kabalisahan sa buhay mo. Alin yun? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, ang wika ni Pablo, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. Kaya ang pananalangin, pagpapakilala ng kahilingan natin sa Diyos. Sa paano natin ipinakikilala ang kahilingan natin sa Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kaya magkakasama yun eh. Panalangin, daing, nakalakip ang pagpapasalamat. Ipakilala nyo ang kahilingan nyo Maria. Hindi. Kay Pedro, hindi rin. Ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya alam nyo kung sino lang ang pinananalanginan, ang Diyos lang eh. Ang Diyos lang. Yun ang sinabi ni Kristo eh. Pakinggan nyo, ang Diyos ang dapat nating i-address sa pananalangin. Ito ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito, ang wika ni Kristo. Pray unto this manner. Paano yun? Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Nakita niyo ang panalangin tinuro ni Kristo? Mananalangin kayo ng ganito. O, hindi naman sinabi ni Kristo, tuwing mananalangin kayo, ang panalangin nyo ito. Mali yun, hindi ganun ang sinabi. Ang sabi, manalangin kayo ng ganito. Nagbibigay lang siya ng ehemplo.
ganito ang tutularan mo sa panalangin. Hindi ibig sabihin, ting mananalangin ka, pananalangin mo ito. Nakukuha niyo ba ang punto, mga kapatid? Abe, itong mga gumagamit nito, lumilindol na eh. Huwag namin sumasalangin ka, bigay kami na aming kakanin. Ano kung makakakain, lumilindol na nga? Tinuturuan ka lang kung paano ka mananalangin. Hindi ibig sabihin, ting mananalangin kay ganito ng ganito. Gaya nun, merong namamatay sa hospital. Aba, ang Father, pinerenalo, pinelending, kingdom, amen, vida, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Okay, naghihingalo eh. Maraming masalangit ka. Bigay mo sa amin ng kakanin araw-araw. Makakakain pa ba yung hihingalo na kaya? Hindi naman sinabi ni Kristo na tuwing mananalangin kayo, ito pananalangin mo eh. Kundi, ang sabi niya, mananalangin kayo ng ganito. Pray unto this manner. Like this, like. O, kagaya. Mananalangin kayo ganito. Example lang ito. Ano ang makikita mo sa example ng panalangin ito? Ang panalangin is always addressed to God. Lahat ng panalangin ng mga apostol, galugarin mo ang Biblia, lahat ng kanilang panalangin sa Diyos ipinatutungkol. Walang kahit isang ipanalangin na ipinatungkol kay Maria. Basahin niyo Biblia. Sa Diyos lang. Nang manalangin ng mga apostol, humihiling sila ng kapalit ni Judas. Ano ang pinanalangin nila? Tinanin niyo ha? Nang manalangin ba yung mga apostol dahil si Judas nagsaksil? Lumayas na si Judas, nakipagkutsaba na kay Lolita. Ay, anong bang manalangin ng mga apostol? Nanalangin ba ng Ama namin? Ganun ba? Pakinggan niyo kung ano ang pinanalangin ng mga apostol. At kung kanino sila dumalangin. Eto. At magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa atin sa itaas, ay nararapat na ang isa sa atin o ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin na nagsasabi, Abagi noong Maria, punong-puno ka ng grasya. Hindi. Babasahin ko. At sila'y nagsipanalangin na nagsipagsabi, ikaw, Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, ibigay mo sa amin na aming kakanin araw-araw. Meron ba? Wala eh. Hihiling sila ng kapalit ni Judas dahil si Judas Iscariote nakipagkutsaba na kay Lolita. Kaya, hihilingin nila ang kapalit ni Judas. Ano ngayon ang sabi nila? Sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw, Panginoon. Sino ang kausap? Ang Diyos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ipakilala mo sa amin kung sino, alin sa dalawang ito ang iyong hinihirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Yun ang panalangin. Kung ang kailangan na yung kapalit ni Judas, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Ginoong Maria, puno ang grasya, wala nang natira, nasa iyo na lahat. Ganun ba? Ganun, di ba ganun? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Yung nananalangin babae, ako hindi sinali. Hindi na mo? Bukod lang siya pinagpala sa babaeng lahat. Lahat ng grasya ay napunta na sa kanya. Di punong-puno na nga. Walang natira doon sa nananalangin kahit kapiraso. Yun ang panalangin nila. Ganun ba ang panalangin ng apostol?
bago maghumiling kung ano yung hihilingin mag-aama-ama namin muna na bigay mo sa amin ng kakanin araw-araw. Apostol lang kailangan doon sa oras na yun, hindi kakanin. Kaya diretso sila dadalangin. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng lahat ng mga tao. Ipakilala mo sa amin kung sino sa dalawang ito. Ha? Sino ang iyong hinihirang upang tanggapin ang katungkulan at ministeryo na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Yan ang panalangin. Kaya ang panalangin, ipinakikilala mo ang iyong kahilingan sa Diyos. Sa Diyos address ang panalangin. Kaya hindi kay Pedro, hindi kay Maria, sa Diyos tayo dapat manalangin. Sa Diyos tayo dapat pumuri. Sa Diyos tayo dapat humingi. Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Yan ang panalangin. Pagpapakilala ng kahilingan sa Diyos. Pero ang ating iniwang problema ng nagdaang pagtatanghal, bakit tayo hihiling pa sa Diyos? Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating kailangan. Ito kasing mga Katoliko, mga kaibigan, itong mga pari, kung ano-ano kasi yung kanilang itinuturo na naging kasanayan din itong mga miyembro po ng Iglesia Katolika. Na kapag sila po ay manalangin o magnobena, hindi po nawawala yung rosaryo o yung Birhen Maria. Ama namin, Aba Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Hindi po nawawala yon sa kanilang panalangin, mga kaibigan, sa nobena. Na ito yung sinasabi natin na panalangin pa ulit-ulit, pero idinidinay po nila, mga kaibigan. So dito nakita natin, tama naman yung sinabi ni kapatid na Eli. Sinong tututol doon? Totoo naman yung kanyang pagka-analisa sa mga talata. At napakaganda yung pagkaunawa niya, yung paliwanag niya tungkol po sa mga nangyayari ngayon. Na kung saan yung sa panahon natin ngayon ay nagaganap na po yung sinasabi po doon sa libro ng Daniel na panahon ng mga kawakasan na kung saan ay marami ang tatakbo paruot parito, na ito na talaga yung nagaganap sa atin, mga kaibigan. Kasi kung mapapansin po ninyo, tama yung sinabi ni kapatid na Eli, yung pagka-analyze na yung panahon ngayon, napakabilis na po ang teknolohiya, no? Mantakin mo, mga kaibigan, yung internet, yung technology ngayon, sa panahon natin, napakabilis po. Napakaraming benepisyo, napakaraming katarantaduan, kung ano-ano po yung napag-aralan o natututunan ng tao dahil sa internet. May mga magandang naidudulot, pero marami ding mga naidudulot na kasamaan. Kasi halo-halo po, mga kaibigan. Kaya tama yung sinabi doon sa Daniel na sa panahon ng kawakasan, may mga tao na masasama na lalo pang magpakasama. May mga tao na matutuwid na lalo pang magpakatuwid. Mag-ingat po tayo sa mga sa panahon ngayon, mga kaibigan. O heto pa, magbigay pa tayo. Mr. Ernesto Adolfo, isang Mormon. Magandang Good gabi evening, po. Brother Eli. Magandang gabi po. This is the second time I have attended this kind of events. Before, wala ka sa personal, hindi ako kinakabahan. Pero ngayon, I felt nervous when I saw you. Gusto ko pong sabihin ang sarili kong problema sa religious activities. Dahil isa rin akong bishop sa Mormon Church. Nung makita kita sa TV at lahat ng mga interpretation mo sa scriptural passages, 100% na ako, nasa iyo na ako doon.
Kaya ang tanong ko ngayon ay iba. Sa lahat ng naririnig at nauna sa akin, iba. Kasi ito ay inconsistent na sa pag-iintindi ko, nagkasalungat yung nakasulat. Bakit ko ito itatanong? Kasi isa sa mga programa mo, narinig kita na sinasabi mo na the soul of man is the most important treasure that we can have in this earth. Mahalaga ang soul natin na kailangan mailigtas. The only basis of salvation in Christian is the Bible. That is why my question will be referred to the Bible itself. One of the great philosophers which I know says this, that the Bible contains a mass of truth. But before anything can be admitted as proof by the Bible itself must be proved first. Ang nagsabi nito, isa sa mga nagsaya ng Constitution of America. Kaya nire-respeto ko. Bago ako sumanib, kung sumanib man ako sa inyo, kasama ng mga pamilya ko, kasi lahat kami nasa Mormon ngayon. At para sa akin, mayroon na akong problema na hinaharap kasi ako ang nagdala sa pamilya ko doon. All of my children are professionals except one. Kaya parang problema rin sa akin kung ang kaligtasan ay totoo man, ay nasa panganib na po ang pamilya ko. This is my question. It is written in Acts 9:7 and 22:9. Kung pwede, ilagay lang natin sa screen. Lagay yung natin dalawa ang 9-7 muna. para 9:7. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Ngayon, the other one is 22:9. 22:9. Yes. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. Kung nakikita natin yan, isa itong pangyayari sa karanasan ni Paul nung tinamaan siya ng isang light na hindi na siya nakakita. Ang hindi ko lang maintindihan dito, yung isang narration, narinig daw ng mga kasama niya yung taong nagsabi. Yung iba naman, yung isa naman, hindi narinig. Pero isang pangyayari lang ito. Paano ba, alin ba ang totoo doon? Isang pangyayari lang ang naganap. Bakit? Yung mga taong kasama ni Pablo, hindi daw narinig. Pero yung isang nag-report, si Lucas yata yun, narinig daw. Alin bang totoo dito? Nakarinig ba ang mga tao o hindi? Ganito po. Let us differentiate the two incidents. We are speaking of only one incident, agreed? But there are two narrators of that incident. The first narrator is Paul. The second is Luke. See? Si Luke, meron siyang way of writing events. Let us see that. In the book of Luke, chapter 1, verses 1 up to 2, it says, For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the world. 3. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first. Please note, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So that is the style of Luke. Before he writes, he investigates. And before he writes, meron siyang perfect understanding of what he is writing. Ayan po. Let us now consult the first verse. That is 9:7, yung unang verse. Pakinggan po natin. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. It is true. According to Luke, the narrator here is Luke himself. The men with Paul, which journeyed with him,
stood speechless. Meron sila kasing nakita eh. Hearing a voice. Hearing a voice. Remember, they heard a voice, but seeing no man. Yan ang sabi niya. Hearing a voice, seeing no man. Let us look at the other narration, which at this time will be Paul. Let us read that, 22. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. What is the contradiction then? Yung una, nakarinig sila. Nakarinig sila. Hearing a voice, but seeing no man. But the second account is, In the second heard one, not the voice of him that spake to me. ang question lang dito, yung mga tao nakarinig. Opo. Yung isang report, hindi nakarinig. It concerns about the people that journeyed with Paul. See, that is your point. The people that journeyed with Paul. Balik natin yung talata ulit. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. They heard the voice, definitely. The people that journeyed with Paul heard a voice. But they did not see any man. Nakarinig sila. That- Okay. That's the point. Now, what is the second point? And they that were with me saw indeed the light. There is another information here. They have seen the light. The people that journeyed with him have seen the light. And And were were afraid. But they heard not the voice of him that spake to me. What is that? They did not hear what the voice is speaking to Paul. In fact, they are ignorant of what Jesus Christ said to Paul. So it is clear now, although they heard a voice, they were not informed of what the voice have said. It is now being clarified by Paul in this incident. According to him, they heard not the voice of him that spake with me. They did not hear, Saul, Saul, why persecutest thou me? They have no idea about that. They heard a voice, but they were not privy to what the voice was telling to Paul. It is Paul who clarifies this. They heard not the voice of him that spake with me. They really heard a voice, but they were not privy to what the voice said unto Paul. Now, look at this. The writer of the book of Acts is Luke himself. Can Luke contradict himself? He is a doctor. He is a physician by profession. By norms, we must not mistake Luke to be an Ulyanin. It's just a matter of some chapters in the scriptures. Then you will say, written by the same writer, then they are now contradicting each other. It will never happen. In the norms, in the ordinary prompting of men, especially so, Luke have introduced to us his knowledge before he write. Having a perfect understanding of the things that happened among us, he wrote according to him. So, wala pong contradiction eh. Nakarinig sila ng boses. Boses! Parang, something like that. Pero hindi nila narinig, sinasabi pala ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Mahirap sa'yo ang sumikat sa matulis. Hindi nila alam yun. Yun ang sinasabi ni Paul sa 22. Ganun po yun, kapatid. Thank Okay you, na po? Brother Eli. Sana huwag nilang misunderstood na I just come here to test your ability. I am with my sincere desire to come here just. And I believe on that. I believe on that, brother. My second question, Brother Eli, if you will allow it, this Sige is po. about our church. The principle that we are standing o ang paninindigan namin sa Mormons ay ganito. Kasi nung binasa ko ang Bible, maraming contradiction ang mga turo namin. Tapos, sa simbahan namin, last Sunday, we have a simple disputes. Because according to our stand, the Bible, we only believe the Bible as a word of God as long as it is correctly translated. Interpreted. So I
I refute to that. Then I told them, when you say correctly translated, mayroon kang correct translation para ikumpara mo alin yung hindi correct translation. Logically, definitely, that is the right analysis. Now, I want to hear from you with regards to the stance that we have. You see, the stand of the Mormons is as rocky as the Rocky Mountains. Under a 7.9 intensity quake of the Richter scale. Ganyan po ang Mormons. I'm sorry to say this. Ang Mormons po ay, since its inception, marami ng palpak. Sabi ni Joseph Smith, he is speaking the voice of God or the will of God. Sabi niya, magtatayo tayo rito ng sentral dito sa lugar na to. At maitatayo yan sapagkat yan ang covenant ng Diyos sa akin. After some time, nawala sila doon, pinag-usig sila sa Amerika, tinaboy sila. Hindi totoo. Tanyo? Let us prove that. Pakilagay sa screen. Yan. Ibasa mo nga, kapatid na Joseph. On August 3, Smith laid a cornerstone for a temple, and even though he predicted that this location would become a gathering place where the saints Would wait for the millennial reign of Jesus Christ, his prophecy would never be fulfilled. The great influx of Mormon settlers into the area, coupled with Smith's prediction that Zion would be established in the time of the Gentiles, would soon come to an end. Led by many hard feelings between the Mormons and the non-LDS Missourians, the all-important gathering of saints was short-lived. Within 3 years, the saints were forced to live independence. The temple never became a reality. He claimed that there was a covenant given to him by God, that they are going to erect a temple at Missouri in the U.S. But, if he is really a prophet of God, dapat matupad yan. Kahit isang temple, hindi sila nakapagtayo doon hanggang pinalaya sila doon sa doon sa Independence, Missouri. Paano nyo naman paniniwala? Kung kayo, if you are a believer of the Bible, sabi ng Biblia, tenyo ha? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. After this meeting, aalalayas ako dyan sa Mormons. Kagaya niyan, sabi ni Jesus Christ, isang asawa lang. Sabi naman ni Joseph Smith, 10. Paano naman kayo niyan? Are you now still believing that you are Christians? The Christian way of life is one wife. 3, 1, and 2 of the book of 1 Timothy, it says, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Isa lang. The 2 shall be one flesh. Hindi sinabing the 3, the 4, the 5, the 6 will be one flesh. The 2, 1 plus 1 equals 2. A woman and his man, one couple, isang asawa lang. Ano sabi ni Joseph Smith? Doon sa kanyang doktrina. Pakilagay sa screen. The Doctrines and Covenants, 132, page 61 and 62 says, And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin, and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, they have vowed to no other man, then he is justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him. For he cannot commit adultery with him that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given to him by this law, kaninong law? Kay Joseph Smith lang yan. Hindi totoong galing sa Diyos yan. Sa Diyos is... Mr. Ernesto Adolfo, isang Yan, naputol, sayang, no? Sayang yung ganda ng pagsagot ng ating kapatid na Eli. Pero, totoo naman po tama po si kapatid na Eli na mali po ng mga Mormon yung katuruan nila na yon, mga kaibigan. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia po kasi, kung hindi mo kasi talaga nauunawaan ang Biblia, marami kang mababasa na para bagang magkakontra. Kung titignan mo, parang magkakontra. Pero kapag naunawaan mo,
ay hindi po pala, mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat tayo kasi meron pong Brother Eli na nagpaunawa sa mga talata na hindi natin nauunawaan. Ang katunayan, mga kaibigan, napakarami pong mga mangangaral na nakikinig po sa ating kapatid na Eli na natuto sa pag-unawa ng Biblia. Yung mga iba, minsan ginagamit pa nilang panlaban sa kanya, mga kaibigan. Napakarami pong mga nag-exit sa MCGI tapos ginagamit nila yung mga pangunawang itinuro ng kapatid na Eli, mga kapatid. At talagang marami po tayong nakikita kung minsan na parang magkasalungat. Gaya halimbawa yung nandito po sa libro po ng Marcos. Gusto kong basahin, mga kaibigan. Sa Marcos 7, 18 hanggang sa 19 na ganitong sinasabi. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi na nakakahawa sa kanya? Ito po ay tungkol po doon sa pagkain na tinanong po ng mga Pariseo sa ating Panginoong Jesucristo na bakit yung mga alagad ay kumakain sila na hindi sila naguhugas ng kamay. Pero ito, ginawa kasing pamahiin o salit-saling sabi ng mga matatanda, mga kaibigan, na kung saan hindi dahil sa marumi yung kanilang kamay, hindi dahil sa naghugas sila dahil marumi ang kanilang kamay, kundi naging salit-saling sabi na nila yung paghugas ng kamay bago po kumain. Minamasama nila yon. Yun po ay isang tradisyon lamang po na hindi naman po nakakahawa sa tao, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa chapter 7 verse 18, ang nangasa labas, sabi niya, na kinakain ng tao, hindi po nakakahawa sa tao yon. Sabi niya, kasi dito sa 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ito po yung pinagbabatayan ng Iglesia Katolika na kung minsan sinasabi nila, kaya hindi na po bawal ang dinuguan kasi sabi ni Kristo, nilinis niya ang lahat ng mga uri ng pagkain. Kaya hindi na po bawal ang dinuguan. Yun po ang kanilang tirada, mga kaibigan, kasi doon po sa Acts chapter 15 verse 28 hanggang 29, ipinagbabawal po kasi na Apostol Pablo ang pagkain ng dinuguan ng mga hentil, mga kaibigan. Pero minamali po ito ng mga Iglesia Katolika. Pero alam nyo, mga kapatid, dito po sa talatang ito sa Marcos 7:19, hindi po kasali dito yung dinuguan, mga kaibigan. Dapat tandaan nyo yan, kayong mga Katoliko. Hindi po dinuguan ang usapan dyan, kundi yung tradisyon. Kaya nasabi ni Kristo na ang hindi ang pumapasok sa bibig ay nakakahawa sa tao. Ngunit hindi ibig sabihin nakasali yung dinuguan na nilinis ng Panginoon. Bakit po, mga kaibigan? Kasi ang kausap ni Kristo dito yung mga Pariseo. Ang mga Pariseo, mahigpit po na ipinagbabawal nila ang dinuguan, mga kababayan. Pero bakit hindi po nila sinabihan si Kristo, mali ka dyan, Kristo. Ibig mo bang sabihin, pati yung dinuguan o yung dugo ay pwede nang kainin? Dapat sana ganun ang sagot nila. Pero alam po ng mga Pariseo na hindi po kasali ang dugo at hindi po dugo ang tinutumbok ni Kristo dito na nilinis ang lahat ng mga uri ng pagkain, kundi yung mga baboy, yung mga kalabaw, yung mga karumal-dumal na pagkain ang tinutukoy po rito. At hindi kasali ang dinuguan, mga kaibigan. Bakit? Unang-una, ulitin ko po, mga Pariseo ang kinausap ni Kristo. Dapat sana nung sinabi niya na ang lahat ng mga pagkain ay nilinis niya,
Ayon po dito sa nakasulat, bagamat hindi si Kristo ang nagsabi, kundi yung narrator po ng Marcos, yung sumulat po dito ang nagsabi na sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Mga kaibigan, yun po yung pagkaunawa ni Marcos, pero hindi si Kristo ang nagsabi. Gayunpaman, tama naman po na nilinis niya yung mga karumal-dumal na pagkain, pero hindi kasali ang dinuguan. Unang-una, yung dinuguan po ay naka-address o talagang nakasulat po na bawal po kainin ng mga Kristiyano, mga kaibigan. Ang palusot po kasi ng mga taga-punto-por-punto ay pwede daw kainin dahil nilinis daw ni Kristo ang lahat ng uri ng pagkain. Pero mayroon pa silang isang palusot dyan na magkakontra doon sa paliwanag nila na pwede kainin yan kasi nilinis na ni Kristo. Kung nilinis na niya, pero bakit ang isa po ninyong palusot ay sinasabi po ninyo na yung pagkain daw sa dinuguan, hindi naman daw po kasi bawal sa mga hentil, pero ang sulat daw, isinulat daw sa mga hentil na bawal po kumain ng dinuguan kung kaharap nila yung mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo ay talagang bawal po ang dinuguan sa kanila. Kaya ang gusto ni Pablo, sabi ng mga taga-punto-por-puntong walang unawa, na walang kapunto-punto, sabi nila, alam nyo, si Apostol Pablo, ang sinabi niya sa mga Kristiyano na mga hentil, kapag kumain kayo ng dinuguan, lumayo kayo sa mga Hudyo para hindi insulto sa kanila. Yun ang palusot po nila, mga kaibigan. Maling palusot yon, Jando. Maling palusot yon, mga taga punto por punto. Na kapag kumain ka ng dinuguan, kung ikaw ay hentil, dapat lumayo ka. Layuan mo lang yung mga Hudyo. Kahit kumain ka, basta nasa malayo ka sa kanila o hindi ka magpapakita sa kanila, okay lamang daw po yon. Hindi naman ganun ang nakalagay sa talata, mga kaibigan eh. Bakit? Kasi sa talata, ang sabi po dito sa Acts chapter 15 verse 28, maliwanag, hindi po ganon. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at amin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Hindi naman po daw mabigat na pasanin ito. Mali ang pagkaunawa nila mga kaibigan mabigat ito. Mabigat ito. Ngayon, dito sa verse 29, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pagkikiapit. Kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti po ninyo. Paalam na sa inyo. Ayun ang sinasabi nila na kapag kumain ka ng dinuguan, umilag ka lang o lumayo ka lang sa mga Hudyo para hindi insulto sa kanila, pwede kainin yun. Yun ang sabi nila. Kasi si Kristo nga pinapainom niya kahit yung kanyang dugo O tingnan mo yung kagaguhang aral ng mga taga-punto-punto. Lalong-lalo itong si Darwin Gigano, isang pare, mga kaibigan. Bakit po, mga kapatid? Kung lumayo ka lang sa mga Hudyo kapag kumakain ka ng dinuguan, ibig bang sabihin, pati yung mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, pwede rin gawin yon basta lumayo ka lang sa mga Hudyo. Ganon din yung pakikiapid. Pwede gawin mo yung pakikiapid, basta lumayo ka lang doon sa mga Hudyo. Ganon po ba? Na bawal sa mga Hudyo yung pakikiapid, bawal sa mga Hudyo yung inihain sa Diyos-Diyosan, bawal sa mga Hudyo yung pagkain ng mga binigti, bawal sa mga Hudyo yung pagkain ng dinuguan. Pero sabi po ninyo, hindi po bawal yung pagkain ng dinuguan, basta lumayo ka lang sa mga Hudyo. Ganun kasi yung palusot ng mga tarantadong mga CFD mga kaibigan pero kung ganun po yung analysis po ninyo na mali, maling pagka-analysis, mga kaibigan, di dapat sana, kung kumakain ka ng dugo, lumayo ka sa mga Hudyo dahil bawal sa kanila para hindi sila mainsulto. Kung kumain ka ng inihain sa Diyos-Diyosan, lumayo ka lang sa mga Hudyo. Kung makikiapid ka, lumayo ka lang sa mga, tarantadong unawa yan, mga taga-punto-por-punto. Katarantado ang unawa yan. Mga kaibigan, palusot lamang po yon. At ito namang mga
hindi nakakaunawang mga Katoliko, mga miyembro po ng Katoliko na hindi nakakaunawa, abay, atuwang-tuwa sila. Kasi magiging free na sa kanila yung pagkain ng dinuguan, yung paghain sa Diyos-Diyusan, kasi yun ang gawain ng mga paganong ito, at yung pakikiapid, okay na lang. Kaya yung mga politikong mga Katoliko, sige, kahit marami silang nanakawin, makiapid sila, ilang asawa, mga kaibigan, magkurap po sila para may pambayad o may pambuhay sa mga kabit nila. Okay lang kasi lumayo naman sila doon sa mga Hudyo eh. Ganun ba? O tignan nyo kung gaano kasama itong itinuturo po ninyo. Kayong mga Katolikong nagtatanggol sa katarantaduang aral po ninyo. Aral ng pag-ano kasi itong aral ng mga Katoliko eh, mga kaibigan. So yan po mga kapatid, sana po ay nakakita tayo ng liwanag at naunawaan po natin. O yung mga nagko-comment dito sa aking YouTube na Katoliko, gaya ni Buboy, gaya ni San Ignacio po tayo, gaya ni Miguelito, sana maliwanagan ang utak po ninyo. Salamat po mga kaibigan. Muli,